At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang pambihirang balita ang sumalubong sa ating bansa ngayong araw. Ayon sa mga ulat, naaresto na si President Kuting ng Norte Jr. sa kasong pandarambong na may kaugnayan sa mga hindi malinaw na transaksyon sa gobyerno. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malawakang pagkakabahala at kalituhan sa mga mamamayan at mga miyembro ng kanyang administrasyon. Ang arestong ito ay dumating matapos ang matagal na investigasyon ng mga otoridad ukol sa mga aligasyong pandarambong at katawalian sa ilalim ng pamumuno ni Marcos. Sa kabila ng mga pagsusumikap ng kanyang mga taga-suporta na ipagtanggol siya, napatunayan sa korte ang mga ebidensyang nagsasangkot sa kanya sa iligal na mga transaksyon noong panahon sa kanyang panunungkulan bilang senador. Pinag-uusapan ngayon ang kahalagahan ng legal na proseso at ang mga susunod na hakbang. Sa kabila ng pagkaaresto ni Pangulong Marcos, isang nakakabahalang kaganapan ang lumitaw. Ang kanyang asawang si First Lady Liza Smugs at miyembro ng kanilang pamilya ay naiulat na nagtatago na. Ayon sa pinagkakatiwalaang sources, hindi pa matukoy kung saan matatagpuan ang mga ito at kanilang biglaang pagkawala ay nagdulot ng mga espekulasyon na may kinalaman nito sa pagkakaaresto ng Pangulo. Inaalam pa ng mga otoridad kung ang pagkawala ni First Lady at mga kasamahan nito ay isang pagtatangkang magtago mula sa mga kaso laban sa kanila o ito ay bahagi ng isang mas malawak na plano upang pigilin ang mga investigasyon. Ang mga miyembro ng pamilya Marcos at ang kanilang mga abogado ay patuloy na tumanggi ng magbigay ng pahayag hinggil dito, sa lalong nagbigay ng tensyon sa sitwasyon. Habang isinasagawa ang mga hakbang upang hanapin si Liza Smugs at mga kasamahan, ang mga politiko tulad ni House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez na malapit na kalyado ni Pangulong Marcos ay isa rin sa mga iniimbestigahan. Ayon sa mga ulat, may mga pagkakasunduan sa pagitan ng mga miyembro ng administrasyon na maaaring nauugnay sa isyong ito. Si Romualdez ay iniiwasan din ng media at hindi pa makuha ang kanyang pahayag sa kasalukuyan. Sa ngayon, patuloy ang mga pagsusuri ng mga otoridad at ng publiko sa mga kasong pandarambong na kinakasangkutan ni President Marcos at ng kanyang pamilya. Habang tumitindi ang mga aligasyon, ang tanong ngayon ay kung ano ang magiging epekto ng mga pangyayaring ito sa pamahalaan at sa relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Huwag natin palampasin ang mga susunod na detalye ukol sa kasong ito. At heto nga ang mga balita ang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yung technology po na mas mabilis Okay. ang proseso. It so happens, sir, na salamat po rin po sa inyo at saka sa Kongreso. Nakapag-release po kayo ng some amount of money na at least 25% po ng mga counters natin mapapalitan na po ng mga e-gates na bago. At Bago saka, na ito. Opo, sir. At one step na lang po yun. Ngayon po At kasi saka modern na ito, hindi yung makalumang e-gates. Yes, sir. Sabi nyo 6 years ago pa. Opo, mapapalitan na po yun, sir. So happen, malaki po ang salamat namin, sir, at naipasa po nyo yung budget nung 2024. Kaya yun po yung under process ngayon po ng bidding. Magpi-POC na po. Supposed to be kayo ngayon, sir, ang POC namin para makita namin yung technology na matesting na po. So yun po yung sitwasyon namin, sir. Kaya po continuing po yung pag-upgrade po namin para yung convenience po ng mga pasahero natin is ma-address po. Okay. So, kung mapapalitan na itong mga e-gates na mga bago at saka mas maganda siguro kung dagdagan nyo para ma-ease yung congestion. So, makabagong e-gates na ito at dapat yung maintenance provider ninyo ay maagap at masipag at maayos yung trabaho na para periodically mini-maintain yung mga e-gates at hindi na pagkasira-sira. Tama? Tama po, sir. Tama po. Anong pangalan ng maintenance provider niyo po ngayon? Yung existing po is Ascent company po yung nakakuha before nung sa e-gate. Are they doing their job? During the period po nung contract nila, okay naman po. And then since nag-lapse na po, and nakita namin may bagong technology na papasok na po dahil nga po na-approve po yung natin project.
So hindi na namin po itinuloy yun. But then on the need basis po, ang ginagawa po namin, pagka yung may sira, that's the time na andyan naman po kaagad sila. And then saka po namin sila So, kailan po mapapalitan itong mga lumang e-gates natin? ang target po namin, sir, sana magkaroon na ng NTP by October or November. Magkaroon po ng ano? Notice to proceed. Kasi ongoing na po yung So, procurement by po. October, Or November po. Or Parang November. ganun po. magkakaroon ng NTP. And then after po ng NTP, meron pong 12 months. Kasi nationwide po yun, sir. Hindi lang po sa Terminal 1 or Terminal 3. Lahat So po let's ng... say at the end of 2025, year 2025, before the end of that year, Yes, so mauna po yung... everything is in place na. Yes po. Mauna po yung mga masyadong maraming flights ng mga airport. Katulad po ng NAIA 1, NAIA 3 especially, Cebu, Clark. Yun po yung mga mauna, sir. And then the rest will be sa susunod na po yung phasing ng project. But then the whole phase po ng project natin is tatlo po yun, sir. Ang phase 1, ito pong 2024, yun po yung nai-release po ninyo. And then yung second is hopefully this 2025. Yung 2024 po, 25% po ng mga counters natin, mapapalitan po lahat ng e-gates. So malaking bagay po yun, Mr. Chair, including departure. Both arrival and departure po magkakaroon po tayo niyan. And then sa itong 2025 po, yung pinropose po namin, another 15% hopefully po. Kasi ang target po namin, 50% po, lahat ng immigration counters mapalitan ng puro e-gates. Very good. Opo. Kaya at Yun least po. tinatrabaho niyo po. Opo. Kumikilos kayo. Nice to hear that. Meron man dito taga Manila International Airport, MIA Management. Yes, sir. Eric Jose Castro Ines, sir. I think I did mention this several times during some hearings when I attended sa public services. Now, under my watch, I'll make sure na ito po ay ma-implement come what may, by hook or by crook. Otherwise, araw-araw kitang patatawagin dito sa Senado. Hanggang ngayon, wala pa rin processing center ang airport para sa mga VIP passengers sa mga private and chartered airplanes. Why? Going abroad. Noong po huli natin na tinalakay po natin nung huling hearing, binanggit niya po niya yan. Yes. Nag-start po kami kagad, nagpalagay na po kami ng mga security doon sa mga entrances po ng GenNav. Gaya na sinabi. No, sir. I don't need CCTV. Yes, that's helpful. What I need is a processing center na ito mga pasahero na papuntang abroad na gamit ang isang private o chartered plane, dumaan sila sa the same process na dinadaanan ng mga regular airline passengers tulad namin. Because these people are given VIP treatment. Pakinig ka, sir. Galing sa kanyang kotse, SUV o limousine yan, pasok sa gate, diretso sa tarmac, akyat sa aeroplano. Darating si IQ, customs, immigration, quarantine. Titingnan lang yung passport mo ka. Wala man ng inspeksyon sa kanilang mga gamit. Walang frisking. Walang gadget. Ang gamit, cellphone namang, Viber. Titingnan, pakicheck na ito kung itong si ganitong passport number, okay ba ito? Tatawag, okay yan, okay, go. Opo. Walang CCTV. Hindi sila dadaan sa CCTV. So that's why I'm telling you, I want a processing center. Araw-araw kita patatawagin dito pag hindi ito natupad by end of the year or at least next year. That processing center, dadaan din sa butas ng karayom lahat ng mga pasahero na lalabas ng ating bansa, especially out of the country, using private or chartered airplane. Maliban na lang of course sa mga dignitaries, ibang usapan yan. Pero kung mga taong lalabas ng bansa natin using chartered planes, gusto ko dumaan sila sa butas ng karayom. Kasi dyan nakakatakas po yung mga fugitives. How do we know if Grace Go nakatakas na? I think I've heard nakatakas siya using that system na ginamit ko.
So, ito po ang mangyayari. Race Go and all, Alice Go and all other blacklisted personalities. Mamaya explain ko sa inyo paano nakatakas. Yep. O so bakit? Kailan po tayo magkakaroon ng processing center? Ito po ang pinaplano na po namin. Come September 14 po, ay turn over na po namin yung GenHub sa bagong concessionaire po natin. At sino po yun? At ito po yung NNIC, yung New Area Infra Corporation, which is composed of San Miguel and Incheon Airport. Nabanggit na po namin doon sa security group nila itong pong issue na ito. Okay. At gagawa po sila ng paraan. At pinag-uusapan na sa lokoyan po namin yung paano namin i-strictuhan po yung mga entrances sa GenHub area. So habang pinaplano ninyo paano makaset up ng processing center, pinag-usapan niyo paano istiktuhan. Sige nga po, pakibanggit sa akin paano niyo po istiktuhan for the meantime. Ibabanggit ko na po sa Miguel o sa NNIC yung Po mismo, even while we speak siguro, Actually- mamaya may nakaredy ng private plane dyan, papunta ng Hong Kong, papuntang Japan, papuntang China, Indonesia, etc. So pansamantala, ano po yung in place nyo na istiktuhan? Sabi nyo nga po. mula po nung nag-usap po tayo, nag-deploy po kami ng mga security guards. Talaga mahigpit na po. At chine-check na po yung mga passes na pumapasok. So Security guards. Yun po. Okay, ano po yung checking ginagawa po ng security Yung guards? security guard po yan is composed of the Airport Police Department. Okay. And that is backed up by the Philippine National Police. Okay, ano pong klaseng pag-stick yung ginagawa ng mga security guards? Tinitignan po lahat yung mga identification po, yung mga pumapasok po sa general aviation area. Okay. That's one. Yung Ay, kanilang mga gamit, chine-check ba? Binubusisi ba? Kinakapkapan ba sila? sa sumasamang palad po ay hindi pa po namin umaabot Exactly, sa kasamang palad hindi. So, ibig sabihin, pwede siyang magdala ng droga, bomba, at kung ano pang mga kontrabando, kaya niyang ipuslit. Ginto, pera. Opo. Yes, sir. So, guys, we will have to discuss this very, very thoroughly. Po. Very, very thoroughly. Yes, sir. How thoroughly would it be, sir? Well, definitely po, when we turn over the aviation, Keep saying we turn over. Parang gusto mo na agad ipasa yung responsibilidad na ito na kung saan na kayo nagkulang. I want it now. yes, sir. So, ang gagawin po So namin, tell me something na gusto ko effective immediately, as in now o yesterday pa dapat, na meron na talagang pag-istikto to make sure na itong mga pasahero sa mga chartered airlines o chartered planes ay nakakapkapan, na inspeksyon yung kanilang mga gamit para hindi sila makapagpuslit ng kontrabando. opo. Sa ngayon po, ang mga pumapasok po ngayon ay karamihan po, kung hindi po sana isasama ng loob. Hindi ko sasama ng loob. Hindi alam ko po. Banggitin niyo lang po sa amin. Pagkat ito po ay mga tinatawag natin mga VIPs po natin nasa gobyerno po. VIP sa gobyerno. Sino-sino po ito? Huwag kayong matakot. Well, anyway, Anong pangalan po itong mga taga-gobyerno? Go ahead, mention their names. ibabanggit ko po sa inyo. Bigyan niyo po sa aking lista kung natatakot kayo. Hindi naman po. It shouldn't be kasi lalo itong mga taga-gobyerno, niluklok sila ng taong bayan tapos what makes them so special? Samantala yung mga bumoto sa kanila, dumadaan sa proseso, dumadaan sa butas ng karayom, tapos itong mga niluklok na mga ordinaryong tao, ito ang bibigyan ng super VIP treatment? Heck no. It shouldn't be that way. Anyway po, we will have to review again po immediately yung mga sinasabi po nyo at isa-center na po namin. Kaya nga sir, so give me a game plan. Paano niyo po Yes, sir. gagawin yun? I Yes, want sir. to hear it now. I want the public to hear it. Ano po yung plano para masiguro kasama din po sa national security yan. Yung sinasabi nga kanina, para hindi makalabas-masok ang mga taong blacklisted, ang mga criminal, whether domestic or foreign, in and out of the country gamit ang ating mga airport through chartered airplanes or private airplanes. Dalawang gate po yung National security itong pinag-usapan natin. Yes, sir. Dalawang gate po ang ating binababantayan mo ngayon. Yung tinatawag natin yung Delta Gate at saka tinatawag natin yung kabilang gate po sa may bandang southern part po ng gate. Ngayon, ang gagawin po namin ngayon is itatayo na po namin yung processing center. Okay. Ang customs po naka-ready po mag-deploy ng mobile
na pang-X-ray po No, nila. gusto ko po yung processing center dahil one, Yes, sir. parang katulad ng sa Yes, sir. regular passengers. Yes, sir. Magkakaroon ng processing center para i-check sila, i-x-ray yung kanilang mga gamit, and then two, dadaan din sila sa isang immigration booth, Yes, sir. di ba? Opo. Para ma-check yung kanilang records, yung kanilang passport, mga dokumento, biometrics and all, and with CCTV camera. Ganun ang gusto ko mangyari. Opo. Diba? And then customs, x-ray yung kanilang mga gamit para matingnan kung ano laman ng mga kanilang gamit. Malay natin, pinupusit na pala dyan. Droga, baril, granada. Magdi-deploy po ang mobile X-rays po ang customs. That's one. And when that's going to happen, sir? Well, we can tell them anytime po. Naka-ready naman. No, not sila. anytime today. Sana kung pwede. We'll have to coordinate. Kasi araw-araw pala, marami nakakapuslit. Tama, sir? Tama po. Yan kasi, sir, matagal ko na sinabi, last year pa, walang kumikilos. Now, I'm telling you, under my watch, bilang chairman ng Senate Committee on Public Services, araw-araw kitang patatawagin dito. Maniwala ka sa hindi. Kahit na Biyernes, hanggang Biyernes, patatawag kita rito, sir. Okay. Done. I will. Okay, Hindi ako po kayo na-update. give me an update. Next week, usap ulit tayo. Yes, sir. Give me an update kung ano nangyari tungkol Yes, sir. dyan. Right. Now, sa immigration, maybe you need money on this budget. I just found out na meron nga tayong biometrics, meron tayong picture taking. Tama? Pagda ng booth. Opo sir, kasama po yun. Yan pala useless. I know that for a fact. Wala palang cross-matching na nagaganap sa mga nakakalap na impormasyon sa immigration booth. I'll tell you why. Just say yes or no. Yung pagdamo sa immigration, pipicturean ka o ang mark, yung pala ay data gathering lang, walang ginagawang cross-matching. Am I right? Or am I right? Meron pong, Mr. Chair, meron pong sinare po sa amin ang, No, yes or no lang po, sir. Opo sir, meron pong checking din po sir. Cross-matching ang ibig Opo, sabihin. yung face po, checking po ng 1:1 po sir, meron po tayo. I don't think so. I don't think so. I'll give you a scenario. Si Juan, siya ay kriminal dito sa Pilipinas. Or sabihin natin siya ay pogo personality na pinalayas na lang. Huwag na palang bawiin ko, huwag si Juan, Chinese na lang tao. Si Mr. Chekwa, anong pampangalan niya? Okay, pinadeport siya dahil pogo siya eh. Meron siyang ginawang katarantaduhan dito. Ang nakalagay sa kanya, Chekwa Wang, nakalabas siya. Tama? Kasi dinport siya eh. Kaya niyang bumalik ulit ng Pilipinas. Kahit na blacklisted siya. How? All he needs to do is kuha siya ng passport ulit. Yung pa rin yung picture niya, papalitan na niya pangalan niya, lulusot na kasi walang ang cross-matching. Unlike sa ibang bansa, pag pareho pa rin yung mukha mo sa passport mo at fingerprint, magkakaroon ng cross-matching, pagdaan mo sa gate, huli ka. Dito sa atin, hindi. One to sawa. Do we need an upgrade? Do we need to modernize the system that you have in place right now? Yes sir, yun po yung kailangan po na i-upgrade sir. Kasi limited lang po yung capacity po nung yung matching natin. Kasi 1:1. Pag 1:many sir, talagang hirap na po. Kaya So what do you mean 1:1 and versus 1:many? halimbawa po, pangalan ko na check-in dun sa maraming nasa list na nasa database, maraming tao, maraming muka. Ang mangyayari sir, check-in ko muna yung pangalan tapos para makuha ko yung mukha niya at saka ko imamatch na 1:1.
Pero yung magmamatch siya po siya ng 1:many na parate. Pag Yes. lalo po na pag nagpalit siya, sir, ng pangalan, kahit isang letter lang o dalawang letter, Hindi na religion. hindi na po makikita yon. Lalo Yung pag sasabi ko, so ibig sabihin, yung pa rin yung mukha niya sa passport niya, pero ang pinilitan lang pangalan niya o first name man lang, wala na. Lusot na siya. Opo, tama po kayo dun, sir. Kasi ang checking muna is pangalan. Pag hindi nag-match po, hindi niya na mag-check ng 1:1. Kaya po nag-propose po kami for 2025 po na magkaroon na rin ng 1:many checking na So, sinasabi niyo po, sir. Hindi ba delikado yan, sir? Sana matagal natin pinilitan yung sistema yan sa ating national security. So any terrorist for that matter, kahit na meron ng nakalagay sa bulletin ng Interpol na ito ay terrorista, declared as terrorist, ito yung pangalan niya, nagpalit lang siya ng pangalan, lusot na siya sa atin. Opo, sir. Yun po yung isa po sa mga pinopost po namin, sir. Actually po, dito po sa E-Gate po, sir, na bago, may capability po, may na... Cross-matching. Opo, may cross-matching na po. Yung para po sa mga E-Gate lang. Anong pinagkaiba ng e-gate sa pinaka-booth ng immigration? Yun po, sa booth po, may mga interview po na mangyayari pa doon sa manual po na counter. Compared po doon sa machine, meron na po siyang pre-assessment na mangyayari before pa siya dumating. Integrated na po tayo doon sa ginawa po ng DICT, yung ibig sabihin e-travel integrated? po. Opo. Doon pa lang po sa e-travel, match-check na po yung background niya. And then from there, makakapasok na siya. And using the e-gate, hindi... Sabi ko nga po, gagamit Ano lang po? siya ng ibang pangalan. O sige, Opo, kahit sir. na mag-fill up ka siya ng 10 e-travel documents, as long as mag-iba siya ng kanyang pangalan, hindi na rin po machi-check yun. Kaya nga sabi ko, cross-matching is really what's important here. Yes, sir. Kasi yung inyo pong sistema dyan ngayon sa immigration ay data gathering lang. Ginagather lang yung data. Pero hindi po kino-cross-match unlike sa ibang country. Pag pumasok ka ulit using different passport, kahit pa nag-use ka ng different picture, hindi ka pa rin makakalusot sa fingerprint. Hindi ka pa rin makakalusot dun sa mata. Diba? Sa atin, there's no such thing. Kaya very vulnerable ang ating mga airport. Sabi ka kanina, we are the first airport are first of line of defense against foreign terrorists who wants to come into our country, who wants to get in our country. Compromise now. Hindi niyo ba inisip yan, sir? Sana, sige, pagtunan natin pansin, magtulungan po tayo. Kung kinakailangan, baguhin natin yung sistema, upgrade natin, gastusan natin kahit na bilyones pa yan. Kasi when it comes to national security, there should be no compromise. Kailangan talagang yan ay solid na mabigyan natin proteksyon. Salamat po, Mr. Chair, kasi yun po yung inaasam-asam din po namin itong para sa 2025 na project. Sana pa ma-include na po yun, yung 1:many po na checking po natin sa Okay. cross-checking po. Salamat po. Usap ulit tayo tungkol dyan. Next Opo. week, I want an update. Yes, sir. Opo, sir. Pa-update po namin kayo. PA system sa airport. Rinig lang sa malapit sa boarding gate. Pero sa ibang parte ng terminal, hindi na. Palawakan nyo siguro yung inyong PA system or inaasahan nyo na lang baka pag nag-take over na itong bagong concessionaire, sila lang gagawa para pumatong na lang doon sa terminal fee. Doon na ipapatong sa terminal fee. Excuse me, sir, paano po yun, sir? Yung PA system sa airport, yung nag-announce Opo. na yung flight mo ay boarding na in a few minutes. Pag sa labas ka ng boarding area, hindi mo narinig. Dapat kahit na wala ka sa boarding area, marinig mo. Marinig naman, mga pasahero. Malawak dapat ang Yeah. mapapakinggan ito. Yes, sir. Usually po, ang kinukuha po yan sa mga airlines, yung mga schedule nila. Minsan po, dati ako mismo personally, I would like to discourage mostly yung palagi po maingay yung broadcast kasi nakakalito. Firstly, kailangan din po natin na unti-unti na natin na medyo i-gear na natin yung ating mga pasahero na matuto na po maghanap ng kanilang boarding gate
na saan papunta, etc. But I remember po, totoo po yun. There are Sir, times- kailangan sir, kasi there are times, halimbawa, yung pasahero, nasa CR, Yes, sir. o may binibil, hindi niya alam pala, yung flight niya, on time maalis, Mhm. o nagbago yung schedule, o naglipat ng gate. Kasi kung minsan, yung pag naglipat ng gate, alam mo, gate 4, tapos yung pala naging gate 12, Yes, sir. hindi naman ina-announce yun kung minsan. Kung minsan ina-announce yun, pero hindi man marinig. Opo. But anyway, do something about that, sir. Yes, sir. I will do something. Okay. Yung may mga taxi pa rin sa labas ng airport na nangungontrata, sino bang may responsibility niyan? Iba na natin itong mga taxi na ito, mga kolorom na mga sasakyan na nangungontrata, na nanaga ng mga pasahero. Yung iba pa, nang-hold up pa siguro. At totoo po yun. Yung Coloro po, unti-unti po, when I took over 7 months ago, medyo nabalitaan ko po yung mga nangyayaring ganyan. Inunti-unti natin. Marami na po kaming nahuhuli. In fact, nagkakatulungan na po sa ato sa Philippine National Police. Sa pagkakaalam ko po, no, pero ayoko muna magsalita ng meron po sa akin piniprepare na one time po nila. Na-identify na po nila yung mga taong naninihasa doon na may kasabwat pong airport police. Correct. Ngayon, pangalawa po, may mga accredited taxis tayo. Yun po ang aming pinagbibigyan na mauna. Pangalawa po, meron po tayong arrangement with Grab na nakapasok po sila. Okay. Sapagkat ibang pasahero po natin, kapag hindi na naubusan po ng sakyan, ay kung saan-saan ako kumukuha. We cannot, of course, prohibit them from doing so. But the thing is, I have to admit that there are certain scrupulous people there. Still, particularly at Terminal 3 and some at Terminal 1, there are some at Terminal 2, na nagpe-pray po. Ito ay tinitignan nila kung sino yung mga taong po pwede nilang lokohin. Ngayon po, nagbabantay na po kami. O di ba sir, meron kayong aviation security, meron kayong airport security, meron pa kayong, alam ko maraming security dyan sa airport. O ang dami-dami. Hindi po, combined na po ito. O, meron pa